try natin maggagawa ng mga videos sa ating YouTube channel, kasi matagal na tong YouTube channel ko, wala pang laman, no. Tingnan mo, 2012 pa, kahit isang video wala pa. So try natin gumawa ng mga content na kung ano-ano. Yung try ko tong ito, yung ginagawa kong mga program, subukan natin para baka may kapulutan ng aral yung mga apo ko sunod. Mga ayan, ito isang layout, yan. Ito yung ginagawa kong program na about sa apartment. So ito, login, tapos yung login design, so mabagal lang yan. Tapos yung sign up, yung tagal mag-loading. Yan, ito yung sign up natin. Ito naman yung Java class nya, yung functions ng ginawa nating design. Ito yung sa login. Yan, ito yung sa login. Yan. Tapos ito yung sa sign up. Yan. Tapos yung database natin para pa-save yung mga details. Ito yun. Meron tayong database na mabagal kasi ito. Ano? Isang users table, pangalan ng database RenseDB. Ng table, ROM, bill rate, invoice, saka payment. Yung mga table database na SQL database. Sa sunod, pwede rin nating i-content tong Visual Studio. Yan. Windows application naman to. Ito. Pwede rin tayo gumawa ng mga basic tutorial kung may time. Pero ngayon, lang, demo lang muna tayo para may video tayo sa ating YouTube channel. Ito, pwede rin tayo gumawa ng PHP naman to, website. Ito, rent apartment din. Ito, bawa ito yung sa users. Yan, ito yung design, tapos yung functions nya, yung JavaScript. Ito naman, dito ko naman yan pinagsama yung functions ng bawat design na ginawa natin. Ito, yan, add tenant, save button, ito, view table tenants. Ito yan, yung code. Yan, dami, haba pero dito muna tayo sa Android Studio. Yan. So ngayon, subukan natin patakbuhin tong apps natin. Run. Tingnan natin kung may error. Nagkat error.
Sa build. Wait lang natin, medyo matagal-tagal. Okay na, tapos na. I-install niya na lang. Ayan, successfully installed. Papatakbuhin natin sa cellphone natin. Okay, yan. Tapos ito yan. Yun. Ito yung login. Ito yung sign up. So, i-clear data muna natin para sigurado walang, kasi may mga data na yan, na-testing ko na yan eh. Clear data. Yan. Takbuhin natin ulit. So, yun. Try natin mag-login. At gmail.com. So wala pa. So mag-sign up muna tayo. Renz Garland, Renz, address, Binangonan, mobile number, password natin R na lang para madali. Ito pagka mali ang password. Okay, password does not match, so dapat parehas. Okay, sign up. Ayan na, meron na tayong user. So ito na yan, yung mali password. Okay, email and password incorrect, R. Yan, napasok na tayo sa dashboard. So ngayon susubukan natin yung pag halimbawa may tenant tayo. So ngayon ayusin muna natin yung bill rate natin. Electricity natin is 13 per kilowatts hour, plus ito naman is 31 per cubic meter. Sa tubig naman yan. Okay na. So tenant, okay, hindi tayo makapag-add ng tenant. Kailangan ng may room muna tayo. May room. So gagawa tayo ng room. Kailangan may room muna bago ang tenant. 001 halimbawa. Tapos description for single lang, maliit lang. Price niya is 700 lang. Tapos yung electric meter niya at saka tubig, nag-start sa 0. Yan, okay na, meron na tayong isang room. So ngayon, tenant, pwede na tayo mag-add ng tenant. So halimbawa, tenant is Bijong. Yan. Tapos address, halimbawa ito, phone. Yan. So meron ng room. Tapos kailan siya mag-start ng rent, pwede na yan. Halimbawa ngayon mismo or bukas. Okay, save. Yan, okay na, meron na tayong tenant, si Bijong. Tapos yung room is close na kasi occupied na ni Bijong. So kapag mag-add tayo ng tenant yan, hindi na siya makapag-add kasi no room available. So bibigyan na natin ng bill si Bijong. Halimbawa nakapag 1 month na siya, so i-reading na natin yung bill niya. So ito yan sa room 001, allow lang natin yan. Yan, Bijong, yan yung details ng tenant natin. Tapos halimbawa nakapag electricity siya ng 5 cubic kilowatts hour, or at saka ito 5 din yung cubic meter niya. Sa internet niya halimbawa 150. Tapos yung other bills niya, halimbawa may kung ano-ano pang ginawa additional, halimbawa 100 para sa cleaning, ganon, cleaning yan. So additional charge, save.
So ayan na, meron na siyang bill. Tingnan natin yung tenant natin. Hindi na siya pwede siya ma-out kasi meron siyang bill. So babayaran niya muna yan. Pwede dito sa bill, pwede rin doon. Ito, pipindutin mo lang yan. Yan. Ito na yung bill niya, 1,170. Tingnan natin yung invoice niya. Ito. Yan. Yan. Yung monthly is 700. Tapos yung electricity niya is 65. Tapos yung sa tubig 100. Ganyan. 55. Tapos yung sa internet 150, other bills, cleaning 100, total of 170. So pwede niya i-download yung invoice, pwede rin pay muna. Yan. Yung card payment natin is not available pa at this time. Hindi ano pa yan. So cash muna tayo, cash. Halimbawa pwede siya mag partial. Halimbawa is 1,000 lang ang babayad niya. So may balance siya na 170. So i-pay niya yan. So hindi pa rin siya paid kasi meron pa siyang 170 pag na balance. So titingnan natin sa invoice. Ayan. Ayan. Meron na siyang partial na 1,000. Ayan o. 1,170 yung bill niya. Tapos nag-partial siya ng 1,000. So 170 na lang natira. So halimbawa babayaran niya na yan ng amount na 170. So paid na. Ayun. So paid na si Bidyong, pero ito wala pa tayong ginawang ano dyan, ginawang ano ba ito? wala pang functions. Dapat dito makikita yung reset, yung resibo dito yan sa biller view. Yan, biller view. Ito yun, dito kapag i-click nya, ay dito sa taas pala. Yan yung design. Tapos ito yung biller sa range view, bill view. Yan, kapag i-click nya yung sana yan, BTN bills, ay hindi, sa bill adapter pala, bill adapter. Ito yung sa pay naman, kapag i-pay nya. Tapos ito yung sa, sabi ko kanina na wala pang functions na ginawa. Ito yun, kapag i-click nya, already paid, coming soon ang receipt na part sa resibo. Siguro i-content din natin yan paggawa ng resibo para dagdag din video dun sa ating channel. So yun na, diba? Pwede na siya mag out yung tenant kasi bayad na siya. So yun lang guys, sa next video na naman uli. Kita kits, bye bye.